It's me again, Daniel TV Vlog. So ngayon naman mayroon tayong bagong gagawin. So ang gagawin natin ngayon, magkakabit tayo ng slippery clutch. Actually ang kadalasan po gumagamit ng mga slippery clutch yung mga R15 Sniper, yun yung gumagamit ng slippery. Sa ngayon magkakabit naman tayo sa Yamaha EZ naman yung kakabitan natin ng slippery clutch. So ito yung gagamitin natin. Yeah, slippery clutch. So ito yung kakabit natin. So kaya kung bago pa lang po sa channel, please click the subscribe button, saka click yung notification bell para lagi kaka-updated sa lahat ng video na i-upload ko. Libre lang po yan. Ito ngayon yung kakabitan natin ng slippery clutch, itong Yamaha EZ. Kasi ito hindi naka-slippery. So ito ngayon kakabitan natin ng slippery. So yung actually yung gumagamit talaga ng mga slippery clutch is yung mga R15, MT15 at saka yung mga Sniper. Yun po gumagamit po yan ng mga slippery clutch. Ito kasi hindi ito naka-slippery. So ngayon kakonvert na natin ito ng slippery. So ito yung gagamitin natin. So tanggalin na natin yung kanyang cover. Yun. Ito is 5 na po yung kanyang bolt. Tapos ito 4 lang. 5 spring, 4 spring. So ito yung gagamitin natin ngayon. Natin yung kanyang stock. Yun. Tanggal. So ito ngayon yung ating papalitan. So ito steady lang to. Kasi ito lang talaga yung kanyang papalitan natin para magiging slippery. So ito lang din yan. Hindi siya magkapareho kasi ito is 5 na. Tapos ito is 4. So ito lang talaga yung lalagay natin dito. Yan. Yan. Tapos ito lang ganyang pagiging slipper ito. Meron kasi siyang parang control yan ah. Ito. Kasi parang meron siyang lock. Yan. So ito lang yung babalik natin. So ganoon lang. So halos same lang po talaga Sniper. So ito na yung gagamitin natin, slipper clutch. So yan, nakibit na po yung ating slipper clutch. So talagang mayroon siyang play pag ganyan. Yan kasi yung parang pinaka-counter niya pag mag-ribs kayo ng malakas tapos nagbitaw kayo. So ito kasi yung parang nag-control ng kanyang minor na hindi siya uugong. So ganun pa rin yung ibabalik ko pa rin yung kanyang mga plates. So ganun pa rin. Kung ilan yung sa original, sa stock, so ganun pa rin yung sa slipper clutch natin, 4 pa rin. Wala akong dinagdag. So, ganun lang siya. Ayan. So, 4 pa rin yung kanyang clutch. Ayan. Tapos, dito, kailangan pa magkabit kayo ng ganito, tatama yung kanyang, eto, meron naman siyang arrow, pero tatantsahin na lang natin kasi hindi natin nakikita yung pag gaya na ito malayo. Yan. Ayan, ayaw pa rin. Ito, yan. So yan yung pasok. So yan siya. Tapos adjust natin ng konti yung kanyang push rod. Sumakto yung kanyang clearance. Ayan o. Yun. Ayan, sakto lang yan. Kasi slide kasi yan pag masyadong nakatukod. Dapat sakto lang kanyang clearance. Yan. Tapos kabit na natin yung kanyang mga spring. So naka hyper clutch pa rin siya. Yun. So, saktong-sakto na yung kanyang clearance.
So, bang stock lang talaga siya. So, walang problema sa slipper clutch. So, takpan na natin. So, lagyan na natin yung kanyang keys. So, yan, natapos na natin kabit yung ating slipper clutch. So, ito na yung ating stock. So, tinanggal ko na. So, pinalitan na natin ng slipper clutch na hyper. Kasi 5 yung kanyang spring sa hyper clutch po siya with slipper clutch. So, parang dalawa yung kanyang features. So, explain ko lang ng madalian. Yung advantage kasi ng slipper clutch is kapag nag-fifth gear kayo, tapos sabay birit, tapos binitawan nyo ng accelerator, so, hindi siya magkakaroon ng pigil na reaction. Kasi para siyang merong counter, hindi ko malam kung anong tawag doon. Basta meron siyang gano'n na effects na kapag binitaw mo ng accelerator, para niyang niluluagan yung clutch lining mo na hindi magkakaroon ng pigil na reaction. So, yun yung advantage na sa slipper clutch. Yung disadvantage naman ng slipper clutch na hyper, medyo matigas lang talaga yung kanyang clutch. Yung kanyang pagpiga mo ng gano'n. Pero, yung arangkada, yung reaction, yung kanyang aggressive andun. Tsaka yung kanyang magandang reaction dun sa walang pigil kapag nag-high revolution kayo dun sa high speed tapos sabay binitawan, so hindi siya magkakaroon ng parang nagbe-break na parang pigil na reaction. So ito naman yung sa conventional, yung stock natin. So kapag nag-revs kayo dun sa 5th gear tapos sabay binitawan mo, so nagkakaroon lang talaga siya ng pigil na reaction. Tapos pag pinigam ulit, saka naman siya aarangka ng mabilis. Pag binitawan mo ulit yung accelerator, so parang nagbe-break na naman siya. So yun yung disadvantage lang ng stock natin na clutch. So wala siyang ganun. Pero ang advantage naman nun is malambot lang yung clutch niya. So hindi siya ganun katigas sa slipper clutch. So yun yung advantage at saka disadvantage ng slipper clutch. So kaya kung nagustuhan niyo yung video ito, so baka pwede naman paki-subscribe, saka kung bago pa lang pa sa aking channel, click the subscribe button, saka i-click nyo rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video na upload ko. Libre lang po yan. It's my life. Lazy. It's my life.